May kakaibang nangyayari sa Pacific Ocean. Hindi ito isang bagyo o agos ng tubig na makikita mo sa ibabaw ng karagatan, kundi isang mabagal ngunit napakalakas na pag-iipon ng init na sumasaklaw sa napakalawak na katubigan. At matagal na itong parang naglalaro ng taguan. Ngayon, malinaw na itong nakikita ng marami sa atin. Ang Pacific Ocean ay dumaraan sa isang matinding pagbabago. Ayon sa pinakabagong impormasyon, nasa bingit na tayo ng isang Super El Nino. Posibleng ito na ang pinakamalakas na El Nino event sa loob ng 140 years. Isang napakabihirang high-intensity episode na maaaring magtulak sa pandaigdigang temperatura sa hindi pa nararating na antas. Hindi ito simpleng pagbabago ng ating panahon. Isa itong global reorganization of energy. Ayon sa pinakahuling datos, may 98% possibility na mabuo ang isang El Nino pagpasok ng buwan ng Agosto. At pagdating ng September 2026, halos hindi na maiiwasan ang pag-usbong ng isang ganap na Super El Nino. Ang ganitong klase ng El Nino ay maaaring magdulot ng mas matinding mga heatwave, pagbaha, tagtuyot at pagbabago sa mga pattern ng monsoon at hurricanes sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Posible nga kaya na itulak ng isang Super El Nino ngayong 2026 ang ating klima lampas sa punto na magdudulot ito ng napakalaking pinsala sa ating planeta. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Isang uri ng climate whiplash ang naganap kung saan matapos ang ilang buwan ng malamig na pattern ng La Nina, magiging handa na ang Pacific Ocean na biglang uminit na maaaring magbunga ng isang napakalakas na El Nino. Ang El Nino Southern Oscillation o ENSO ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang cycle ng pagbabago sa temperatura sa ibabaw ng Pacific Ocean at pressure ng hangin malapit sa equator. Karaniwan, itinutulak ng trade winds ang mainit na tubig sa ibabaw mula sa silangang Pacific malapit sa South America patungo sa Asia. Habang umaalis ang mainit na tubig mula sa South America, umaangat naman ang malamig na tubig mula sa kailaliman upang pumalit dito sa prosesong tinatawag na upwelling. Ang sitwasyon na ito ay tinatawag na ENSO neutral. Kapag mas mahina kaysa normal ang trade winds, humihina rin ang upwelling effect. Bilang resulta, nabubuo ang mas mainit na bahagi ng karagatan sa Eastern Pacific. Kapag ang temperatura ng ibabaw ng dagat ay tumaas ng higit sa kalahating degree Celsius kumpara sa normal, tinatawag na itong El Nino. Sa kabilang banda, kapag mas malakas naman ang trade winds, bumababa ang temperatura ng karagatan kaysa sa karaniwan at nabubuo naman ang La Nina. Ang cycle na ito ay tumatagal ng humigit kumulang 9 hanggang 12 taon. Ang cycle na ito ay tumatagal ng humigit kumulang 9 hanggang 12 buwan at nauulit kada 2 hanggang 7 taon. Sa panahon ng El Nino, karaniwang tumataas ang temperatura ng ibabaw ng dagat sa Eastern Pacific ng humigit kumulang 1 to 2 degrees Celsius higit pa sa normal. Dahil dito ay nagbabago ang tropical convection currents at jet streams. Karaniwan itong nagdadala ng mas basang taglamig sa California at ilang bahagi ng South America, habang nagdudulot naman ng mas tuyong kondisyon sa Australia, Indonesia at Southern Africa. Sa katunayan, isa sa kakaibang epekto ng El Nino ay ang pagpigil nga nito sa pagkabuo ng mga Atlantic hurricanes. Nagaganap ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng hangin sa itaas na bahagi ng tropical Atlantic. Nagiging sanhi ito ng wind shear na sumisira sa mga tropical storm system bago pa man sila lumakas at maging ganap na hurricanes. Ngunit sa ibang bahagi ng mundo, ito ang bad news.
Pinapataas nito ang posibilidad ng mas malalakas na mga bagyo sa Pacific. Dahil ito sa pagdami ng enerhiya sa karagatan, sapagkat ang mainit na tubig sa ibabaw ay nagsisilbing gatong para sa pagbuo ng mga tropical storms na kalaunan ay nagiging cyclones. Karaniwan din itong itinataas ang pandaigdigang temperatura ng humigit kumulang 0.1 hanggang 0.2 degrees Celsius lampas sa normal na trend. At madalas nga itong nagdudulot ng pinakamaiinit na taon sa kasaysayan kapag sumabay ito sa tuloy-tuloy na global warming. Ngayon, nais nating linawin na hindi ito bagong konsepto at hindi rin produkto ng climate change ang pagkakaroon ng El Nino. Isa itong natural na bahagi ng ating planeta. Parang tibok ng puso ng daigdig na patuloy nang umiiral sa loob ng hindi bababa sa 10,000 years. May ebidensya tayo ng mga chemical fingerprints ng ENSO sa mga sinaunang coral fossils at mga sediment cores na nabuo pa bago naimbento ang unang steam engine. May tila nagbabantang pangyayari na namumuo sa Pacific Ocean at unti-unti nang nagmumukhang patungo tayo sa isang Super El Nino. Bago tayo magpatuloy, kailangan muna nating linawin kung ano nga ba ang tinatawag na Super El Nino. Sa totoo lang, kung tatanungin mo ang isang scientist, wala talagang opisyal na terminong Super El Nino. Ang NOAA na isa sa pangunahing ahensya na nagmo-monitor ng mga ganitong pangyayari ay gumagamit ng sukatan na tinatawag na Oceanic Nino Index o ONI. Isa itong 3-month running average ng temperatura ng ibabaw ng dagat kumpara sa 30-year baseline. Tulad ng nabanggit natin kanina, idinideklara ang El Nino kapag lumalampas sa 0.5 degrees Celsius ang ONI sa loob ng 5 o higit pang magkakasunod na overlapping seasons. At para mas maging komplikado pa nga, kamakailan ay lumipat ang NOAA sa bagong sukatan na tinatawag naman na Relative ONI Index. Ginawa ito upang maisama sa pagsusukat ang epekto ng tumataas na background warming ng mundo na hindi kinukonsider noon. Sa ilalim ng bagong sistemang ito, ang mahinang El Nino ay may sukatan na nasa pagitan ng 0.5 hanggang 1 degree Celsius. Ang katamtaman naman ay nasa pagitan ng 1 hanggang 1.5 degrees Celsius at ang malakas na El Nino ay nasa pagitan ng 1.5 hanggang 2 degree Celsius. Kaya kung gagamit tayo ng kaunting creative license, maaari nating sabihin na ang Super El Nino ay isang El Nino na may anomaly na lampas ng 2 degree Celsius. At kahit hindi pa nga ito official term, nangyayari na ito noon pa man. Sa katunayan, 4 na beses na itong naitala mula ng simula ng NOAA ang ganitong mga pagsusukat. Nangyari ito noong 1982, 1981, 1997 at ang pinakahuli ay noong 2015. Sa bawat isa sa mga kasong ito, lumampas sa 2 degrees Celsius ang relative ONI rating. Noong November 2015, umabot pa ito sa napakataas na 2.4 degrees Celsius. Mas mataas pa ito kaysa sa simpleng strong El Nino. Pero ang mga ganitong napakalalaking pangyayari ay may epekto sa buong mundo. Ang El Nino noong 2015 ay kasabay ng matinding tagtuyot sa bansang Ethiopia, kakulangan ng tubig sa Puerto Rico at isang napakaaktibong hurricane season sa Central Pacific. Pinagsasama-sama ng mga pangyayaring ito ang mga kondisyon para may talang isa sa pinakamainit na panahon sa kasaysayan. Mahigit 60 milyong tao ang naapektuhan. Nagdulot ito ng matinding kakulangan sa pagkain lalo na sa Africa, Central America at sa mga bansa sa Pacific. Ito rin ang nagpasimula ng pinakamalalang global coral bleaching event sa kasaysayan. At hindi lamang pangkalikasan ang naging epekto nito. Tinatayang nabawasan ng humigit kumulang $3.9 trillion ang pandaigdigang ekonomiya sa loob ng 3 taon matapos ang pangyayaring ito. Dulot ito ng pagbagsak ng produksyon sa agrikultura
at malawakang pinsala sa infrastruktura. Noong unang bahagi ng 2026, bumalik sa ENSO neutral state ang Tropical Pacific matapos ang mahinang La Nina na napag-usapan natin kanina. Pero ang nakikita natin dito ay ang nasa surface area lamang. Ang tunay na dahilan ng pag-aalala ng mga scientist at mga eksperto ay ang nangyayari sa ilalim ng karagatan. Ayon sa NOAA, ilang buwan nang tumataas ang subsurface heat content ng karagatan at mas mataas nga ito ngayon kaysa sa normal. Noong March hanggang April 2026, napansin ng mga meteorologists ang paglitaw ng mga bugso ng westerly winds. Itinutulak ng mga hangin ito ang mainit na tubig papunta sa silangan. Isang klasikong senyales na paparating na nga ang El Nino. Karaniwan, easterly winds ang nangingibabaw sa Pacific at sila ang nagpapanatili ng mainit na tubig sa kanlurang bahagi ng karagatan. Pero ngayon, humihina na ang mga hangin na ito. Habang nangihina ang mga ito, nabubuo naman ang sunod-sunod na Kelvin waves o ang naglalakihang pulso ng maiinit na tubig na naglalakbay ng libu-libong kilometro sa ating karagatan. At kapag tumama na nga ang mga ito sa baybayin ng South America, para nilang binubuksan ang takip ng isang napakalaking imbakan ng init. Bigla na lamang na ilalabas ang napakaraming enerhiyang matagal nang naipon at naghihintay lamang na kumawala. Sa katunayan, nakuhanan pa nga ng NASA ang isa sa mga Kelvin waves na ito gamit ang Sentinel-6 Michael Freilich satellite. Kitang-kita kung paano nito tinawid ang Pacific Ocean bago tumama sa baybayin ng South America. Ngunit narito ang pinakamahalagang bahagi. Bukod sa natural cycle na ito na nagaganap, pinapatong pa natin ito sa isang planetang nakaranas na ng 12 magkakasunod na buwan na lampas sa 1.5 degree warming threshold. Noong 2024, naitala ang pinakamainit na taon sa ating kasaysayan. At nangyari ito kahit ENSO neutral year pa lamang tayo. Wala pang dagdag na init mula sa El Nino ng mga panahong ito. Kaya nga bago pa man dumating ang isang natural phenomenon na lalo pang nagpapataas ng temperatura, nagsisimula na tayo sa mas mataas na baseline. At ito ang malaking problema. Para itong isang spring na matagal nang nakakompress ang sitwasyon. Ang init na ito ay hindi pa ganap na umaabot sa ibabaw ng dagat. Ngunit kapag nangyari ito, maaari nitong mabilis na palalain ang mga kondisyon para sa El Nino. Ang nakakatakot ay ang parehong pattern na nakita rin bago ang mga Super El Nino noong 1997 at 2015. Kaya ang malaking tanong sa ngayon, gaano nga ba kalakas ang magiging El Nino na ito? Bilang panimula, inilagay ng Climate Prediction Center ng NOAA sa 82% ang posibilidad na mabuo ang El Nino pagsapit ng buwan ng Hulyo. Mayroon ding 37% na posibilidad na magkakaroon naman ng isang napakalakas na El Nino sa taglamig ng 2026. Ngunit ang estimate mula sa United Kingdom at sa Europe ay mas agresibo pa nga kaysa rito. Ayon sa Met Office ng UK, maaaring umabot sa 2 degrees Celsius ang temperature anomalies pagsapit ng September 2026. Samantala, pinapakita ng European Center for Medium Range Weather Forecast o ECMWF na may posibilidad na lumampas sa 3 degrees Celsius ang temperature anomalies bago mag-October 2026. At kung mangyayari ito, malinaw na papasok na nga tayo sa isang Super El Nino. Sa iba pa nga ang estimate ng NOAA, sinasabi naman ng ECMWF na lumampas na nga sa 50% ang possibility ng paglitaw ng isang Super El Nino pagsapit ng July 2026. At habang papalapit ang taglamig, tila hindi na nga daw ito maiiwasan. Gayunpaman, kailangan pa rin ng kaunting pag-iingat sa pagbabasa sa mga datos at mga climate models. Ayon sa mga forecast, may tendency ang mga modelo na ito na sobrahan ang pag-estimate sa lakas ng El Nino tuwing tagsibol. At ang magiging resulta nga ay nakadepende pa rin kung magpapatuloy ang westerly winds
sa kanilang kasalukuyang pagkilos. Ngunit dahil aktibo sila ngayon, doon nanggagaling ang mga numerong nakikita natin. Kung sakaling magkakaroon tayo ng matagal ng pinag-uusapang Super El Nino, ano nga ba ang magiging kahulugan nito para sa atin? Ang maikling sagot dito ay mas matinding extreme weather events. Lahat ng karaniwang epekto ng El Nino ay lalo pang lalakas. Ang unang epekto at marahil ang pinaka-obvious ay ang record-breaking na pagtaas ng pandaigdigang temperatura. Bawat taon na may El Nino ay karaniwang nagdadala ng mas maiinit na kondisyon sa buong mundo. Kahit wala pang dagdag na greenhouse gas emissions, kadalasang nagdaragdag ito ng humigit kumulang 0.1 hanggang 0.2 degrees Celsius sa global temperatures. Pero kung ang isang Super El Nino ang magaganap, maaari nitong itulak ang temperatura sa 2026 hanggang 2027 sa hindi pa nararanasang antas ng ating mundo. Posibleng maitala ang pinakamainit na taon sa buong kasaysayan. Maaaring lumampas pa nga sa 1.7 o maging 1.8 degrees Celsius ang pag-init kumpara sa pre-industrial levels. Sa mga mas pinakamatitinding senaryo naman, maaaring umabot sa halos 3.8 degrees Celsius ang sea surface temperature anomalies sa Pacific bago matapos ang taon. At kung iisipin mong layunin ng IPCC na limitahan ang global warming sa 1.5 degrees Celsius lamang, makikita mo kung gaano katindi ang sitwasyon na ito. At hindi lamang temperatura ang dapat nating ikabahala. Magkakaroon din ng serye ng matitinding pagbabago sa pattern ng pagulan sa iba't ibang sulok ng planeta. Ang isang Super El Nino ay maaaring magdala ng napakalakas na mga pag-ulan sa mga baybayin ng Peru at Ecuador. Ngunit sa loob ng Amazon rainforest, ibang uri ng pagsubok ang haharapin ng ating kalikasan dahil sa kombinasyon ng matitinding tagtuyot at record ng mga init, maaaring maitulak ang mga puno lampas sa kanilang kakayahang mabuhay. Sa mga nakaraang Super El Nino, nakita na natin ang Amazon na mula sa pagiging carbon sink ay naging carbon source. Nangyayari ito kapag napakaraming puno ang namamatay dahil sa tagtuyot. At ngayong 2026, dahil nga sa mas mataas na ang ating baseline temperature, maaaring umabot sa pinakamatataas na antas ang panganib na magkaroon ng malalaking sunog sa tinatawag na last lung of Earth. Sa North America naman, inaasahang mahahati ang jet stream dahil dito ay maaaring makaranas ang timog kanlurang bahagi ng Estados Unidos at California ng isang napakatinding taglamig. Magdadala ito ng makakapal na mga snowpack at walang tigil na malalakas na mga pagulan. Sa maikling panahon, maaaring makatulong ito sa pagpupuno ng mga reservoir. Ngunit kasabay nito ay ang agarang banta ng mga atmospheric rivers. Ito ay mga mahabang daloy ng water vapor na nagmumula sa tropiko. At kapag tumama nga ang mga ito, maaari silang magdulot ng mapaminsalang landslides at malawakang pagbaha sa mga lokal na mga lugar. Samantala, ang Pacific Northwest naman ay maaaring makaranas ng hindi pa pangkaraniwang init at tagtuyot. Sa kasaysayan, ang mga El Nino event ay nagdulot na ng pagbagsak ng populasyon ng mga isda at maging pagkamatay ng maraming mga penguin sa Galapagos Island dahil sa pagbabago ng mga agos ng karagatan. Ang isang Super El Nino ay lalo lamang magpapalala sa mga biological stresses na ito. At lahat ng yan ay nangyayari na bago pa man natin pag-usapan ang isa sa pinakamahalagang bagay para sa kaligtasan ng tao. Ito ay ang supply ng pagkain. Sa katunayan, kahit ngayon pa lamang, nagbabala na nga ang mga climate analyst na ang isang malakas na El Nino ay maaaring maglagay ng matinding pressure sa pandaigdigang supply ng pagkain. Ayon sa India Meteorological Department, ang monsoon ng 2026 ay maaaring umabot lamang sa 92% ang pangmatagalang average nito. Ito ang pinakamababang antas sa loob ng halos 3 dekada. At direktang banta nga ito sa mga kharif crops o mga pangunahing pananim kagaya ng bigas, cotton at soybeans
mga produktong nagpapakain sa bilyong-bilyong tao sa bansang India. Kung mabibigo ang pagdating ng ulan sa Agosto at Setyembre, hindi lang tuyong mga bukirin ang mararanasan natin. Posibleng magkaroon ng food inflation na lalampas pa sa 4.5%. At siguradong malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng mga rural na komunidad sa buong subcontinent. May isa pang komplikasyon dito. Kamakailan lamang ay naglabas ng ulat ang Energy and Climate Intelligence Unit na nagsasabing ang weather shock na dulot ng El Nino kapag pinagsama sa problema ng fertilizer at fuel na bunga ng mga digmaan at geopolitical tensions ay maaari itong magdulot ng mas matinding pagtaas ng presyo at inflation. Sa madaling salita, maaaring malubhang maapektuhan ang mga ani ng mahalagang agricultural regions ng ating mundo. Kasama na nga rito ang bigas mula sa Asia, kape mula sa Africa, at mais mula sa Latin America. Kapag nangyari ito, hindi lamang mga lokal na kagutuman at kahirapan ang lalala. Maaaring mararamdaman ang epekto sa buong planeta. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na uploads, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.